Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron daw pong reasonable basis para paniwalaan ng crimes against humanity ng Duterte's drug war. Yan po ay ayon sa International Criminal Court. Samantala, ito pong minura daw ayon kay Roque, na dati pong advisor sa sa Task Force laban sa COVID na si Dr. Liachon, ay ipinagkibit balikat lang yung pong pagmumura daw sa kanya ni Presidente Duterte. Ang ipinagtataka raw nitong si Liachon, mga kaibigan, ay napakabilis po. Matulim pa sa alas 4 ang proseso para po dito sa Chinese COVID-19 vaccines na gagamitin dito sa bansa. Express. At itinanggi rin itong si Liachon, mga kaibigan, na siya ay humihingi ng pwesto sa gobyerno. Samantala sa Maynila, mga kaibigan, ipinag-utos po nitong si Yorme Isko Moreno na imbestigahan ito pong unauthorized o labag sa batas na pagbabakuna dyan sa Binondo, sa Chinatown. Sipin mo, may bakuna na, di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Ayan, pinaimbestigahan ni Yorme. Dahil yan putok na putok sa Maynila yan nabibili yan sa mga dyan sa Umping, pero exclusive para sa mga lahing inchik. Bueno, mga kaibigan, ayon ho sa International Criminal Court, Office of the Prosecutor, sinabi po nila na merong reasonable basis, o makatwirang basihan na paniwalaan na ang crimes against humanity ay naganap at nagaganap po sa ilalim ng administrasyong Duterte laban po sa droga. Ayan ho ang sabi ng ICC. Ito ho yung matagal nang inaabangan, mga kaibigan. Ano po? Ang sabi ho, the office is satisfied that information available provides a reasonable basis to believe that the crimes against humanity of murder, ibig sabihin ng crimes against humanity, ito ho'y krimen, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga kaibigan. Article 7(1) A, torture. Ayan o, murder. Meron pang torture, Article 7(1)(f), and the infliction of serious physical injury, and mental harm as other inhumane acts, Article 7(1)(k), were committed on the territory of the Philippines between at least 1st July 2016 and
16 March 2019 in connection to the War on Drugs campaign launched throughout the country. Yan o ang sabi ng ICC prosecutor na si Fatou Bensouda sa kanyang report kahapon, Lunes po ito. At ang napansin po ni Bensouda that in addition to drug-related killings, karagdagan pa dyan sa mga pagpatay na may kaugnayan sa droga, some individuals were allegedly subjected to serious ill treatment and abuses prior to being killed by state actors and unidentified assailants after being arrested or abducted and while being held in custody before their deaths. Ayan po ang sabi. Maintindihan naman siguro dahil simple lang yung mga English na yun eh. Pero mahirap Tagalogin eh. Sa haba. At ayon pa sa report nitong si Bensouda, in at least a few incidents, sa ilan daw mga insidente, members of law enforcement agent o enforcement, yun daw mga miyembro sa ilang pagkakataon, may mga miyembro ng law enforcement, rape women, ginahasa ang mga kababaihan who were apparently targeted because of their personal relationships to the individuals allegedly involved in the drug trade. Naku po, mga kaibigan, talagang parang walang batas, ang sinasabi po dito. Isipin ninyo yung mga, halimbawa, babae, may kaugnayan dun sa sinasabing sangkot sa droga, ginahasa, ayon sa nakalap na report nitong ICC. At kung matandaan ninyo, hindi ba kamakailan yung mayor, si Paruhinog, na babae, maganda yun na nakakulong ngayon, di ba, sa PNP. Hindi ba nabulgar? O ano na nangyari dun sa kasong yun? Na minamanyak ng isang opisyal ng Philippine National Police. Nakakulong na yun, yun mismo. At hindi lang yan unang beses. Yan pangalawang beses na, sapagkat yung humuli sa kanila, sino ba yun? Yung major na bandang uli, sabit din. Sino yon yung humuli ron sa mga Paruhinog na nawala na ngayon, di ba? Yan din, di ba? Parang ginawa niya rin yan doon sa mayor na yun ano ba lugar yun? Misamis. Mga kaibigan. At marami pang iba, katulad nitong sinasabi dito sa report. Halimbawa, may kakilala yung may relasyon doon sa sangkot sa droga, babae. Ginagahasa yung mga may relasyon. Siguro kamag-anak o asawa, ganon. Overall, most of the victims of the alleged crimes in question were persons reportedly suspected by authorities to be involved in drug activities. That is, individuals allegedly involved in the production, use, or sale, either directly or in support of such activities, of illegal drugs. In some cases, individuals otherwise considered to be associated with such persons. Yan, mga kaibigan. Pinaliwanag kung paano po yung inaabuso, pati yung mga kababaihan.
War on drugs ba to? Hindi war on drugs yan kapag meron ng gahasaan, mga kaibigan, ano po. Citing available information, binanggit daw po, base sa available information, sabi ni Bensoda, ay many of the persons targeted in such crimes had been included on drug watch lists compiled by national or local authorities, and some of those targeted had previously surrendered to the police under Oplan Tokhang. Yan daw mga pinagbasihang impormasyon ng ICC. Marami sa mga tao na pinuntirya ng krimen na kagagawa ng mga otoridad ay napasama na sa dati sa drug watch list na ginawa ng national at local authorities. Kung pag-aaralan natin, nung isang araw, binanggit natin yun, di ba? Kundi kahapon, nung isang linggo, nung Biyernes, na merong ginawang report, di ba? Mga kaibigan, na itong mga local authorities, itong LGUs, mga mayor, talaga palang sinadya nila, kasabwat sila sa pagpapapatay sa mga sinasabing nakalista sa droga, para lalo na yung mga hindi po kaalyado, kung tawagin outsiders, mga kaibigan, hindi kaalyado ng administrasyon na gustong mapasama sa kasalukuyang administrasyon, gusto sumampa. Kaya karamihan daw, doon sa report na yon, sinasabi na nawala na yung yung opposition na members na kalaban ng kasalukuyang administrasyon. Lumipat na sa kanila mga kaibigan. At ang ginawa nitong mga mayors na ito, hindi sinasabi kung ilan yan, kung sino yan. Siguro doon sa paglabas niyan sa next year, lalabas yung full report na yun na binasa natin nung kapiraso lang, yung binanggit lang natin. Nung Biyernes o kahapon, yan tungkol sa mga mayor na ang ginawa nila parang isinakripisyo nila, ipinahamak nila yung kanilang mga constituent para lamang makakuha ng pabor sa administrasyon, para sila makasakay, makabalimbing sa administrasyon. Kasi pag hindi ka kaalyado, siyempre, ang unang iniisip ng mga politiko, yung pera, di ba? Yung biyaya na mananakaw nila, mga kaibigan. Hindi ka mapapasama ron, katulad ng Congress, di ba? Sabi nga sa inyo, yung politika ngayon dito sa Pilipinas, para lang yung parang yung mga baboy, na kung saan nandun yung labangan, doon sila sumasabsab. Parang ito ay, tingnan ninyo magkakaugnay yung report, consistent yung mga report na ito. Magkakaibang organization, pero consistent sa isa't isa. Tumutugma sa isa't isa yung mga report na yan. Kaya pag pinag-aralan mo, makakabuo ka na ng senaryo kung paano isinagawa yung drug war na yan. Mga kaibigan. At kung tutusin mo, hindi ho laban sa droga ang totohanang larawan nito pong ginawa nilang di umano ay drug war. Krimen po mga kaibigan. Isipin mo, drug war, may rape. At yung nire-rape, karamihan, may kaugnayang personal doon sa
mga pinuntiryang biktima. Ibig sabihin yun, kundi asawa, girlfriend, kamag-anak. Katulad nung sinasabi nga natin ngayon, di ba, yung pamilya Paruhinog. Pati yung mayor, hinuli, yun, nakakulong yun hanggang ngayon eh. May tsura yun eh. At kamakailan ay sumabog sa media. Nagreklamo itong mayor na ito na minumolestya siya ng isang opisyal ng PNP. Mantakin ninyo ang nangyari. Inabuso ng mga may kapangyarihan yung drug war. Bukod pa yan doon sa mga ibang issue, di ba? Hindi drug war actually. Krimen eh. Kaya ang tawag, crime against humanity. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! At ang sabi pa ho dito, in a number of cases, sa maraming bilang ng kaso, notably, mapapansin, the alleged acts, yun daw mga di umano'y pinagagawa, were committed against children or otherwise affected them. Sipin mo, pati mga bata nadamay dito. At naapektuhan. For instance, sabi ni Bansoda, a significant number of minors ranging from a few 7 months old to 17 years old reportedly turned victims of apparent drug-related killings as direct targets or as a result of mistaken identity or collateral victims. Mga kaibigan, marami daw pong kaso ng mga minors, mga minor de edad na mula sa ilang buwang taong gulang hanggang 17 taon na edad ang napaulat na naging biktima ng drug-related killings as direct targets. Sipin mo, pati yun tinarget, mga bata, or as a result of mistaken identity or collateral victims, or resulta ng mistaken identity na pagkamalan, di ba? O kaya collateral damage, yung you were at the wrong time, at the wrong place. Yun ang ibig sabihin. The situation in the country since at least July 2016, when President Rodrigo Duterte assumed office, has been under preliminary examination of the Office of the Prosecutor since February 2018. In June, noon daw June, ito si Justice Secretary Menardo Guevara, na-announce niya na nagtayo daw siya ng inter-agency panel na mag-iimbestiga sa pagkamatay ng mga sa mga namatay sa anti-drug operations. Sabi ni Bensoda, ang kanyang opisina ay magpapatuloy sa pag-monitor ng developments regarding the panel. Minomonitor itong sinabi ni Menardo Guevara, kamakailan lang ilang araw pa lang o linggo, nakaraang linggo. Di ba sinabi nitong si Justice Secretary Guevara na ilalabas na raw nila by December. Siyempre, pag sinabi mo December, hanggang katapusan ng December
mga kaibigan eh. Oh. Kaya, ang sabi rito ni Bensoda, patuloy nilang imo-monitor yung development dyan sa sinasabing itinatag na interagency panel nitong si Justice Secretary Menardo Guevara para muling imbestigahan yung pagkamatay o mga namatay sa drug operations. Ayon pa ho din dito sa ICC, ang kanyang tanggapan, sabi ni Bensoda, has also been following with concern the reports of threats. Kanila ring sinusubaybayan na may pagpapahalaga ang mga report ng pananakot, pagbabanta, pagpatay, at iba pang pamamaraan na labag o lumalabag sa karapatan ng mga pinararatangan, defenders o yung mga nagtatanggol sa human rights, journalists, and others, including critics of the war on drugs. Ayon ho kay Bensoda, the COVID-19 pandemic and capacity constraints have delayed her office's goal. Kaya raw pala na-delay ang pag-conclude itong report nila na sinasabi yung para sa preliminary examination on the situation in the Philippines dahil po sa pandemic. Pero sabi niya, ang kanyang opisina ay magdidesisyon kung hihingi sila ng authorization na buksan ang investigasyon sa sitwasyon dito sa Pilipinas in the first half of 2021. Ibig sabihin, pagka binuksan yan, yun ang hindi natin alam ano ang mga kasunod na mangyayari. Di ba? Ito'y report pa lang. O magdi-decide pa lang ang kanyang opisina kung sila ay hihiling ng authorization na mabuksan ang investigasyon tungkol sa sitwasyon dito sa Pilipinas sa unang 3 buwan nitong 2021. Sa mga tweet, ang time frame na mag-iintay tayo, mag-aabang tayo kung ano magiging resulta kung bubuksan ng investigasyon, mga kaibigan, o ano paman, tungkol sa sitwasyon daw dito sa Pilipinas. Ngayon, naturalmente, merong sagot ang Malacanang dyan. Sagot-sagutan. Ang sabi ho nito si Roque na tagapang-insulto ng presidente, hindi ito tagapagsalita tagapang-insulto ng Pangulo ni Presidente Digongyo. Magpag-aaksaya lang daw ng oras at pera kung ipagpapatuloy ang investigasyon sa Duterte drug war. Yan ang sabi ng tagapag-insulto o tagapang-insulto ng Pangulo na si Harry Mantika Roque. Yan ang sagot niya rin sa tanong. Ang sabi ni Roque, ang ICC walang jurisdiction over the Philippines. Dito raw sa Pilipinas, wala raw silang jurisdiction. Dahil, sabi niya,
after the country, pagkatapos daw na ang bansa ay mag-withdraw doon sa kasunduan na lumikha nitong ICC. Pansinin ninyo yan, after the country withdrew from the treaty, sinasabi nila wala nang jurisdiction. Pero kailan nag-withdraw? Nung nasampahan na ng reklamo. Kaya kung matatandaan ninyo, yung isang maagang nagretiro, di ba? Na Associate Justice, katatalaga lang sa kanya Ilang buwan pa lang siya sa pwesto napaulat, di ba? Na kasi nga ang mga kandidato sa Supreme Court bago mapili yan kung sino sa kanila, lahat ng kandidato dumadaan sa interview ng Judicial and Bar Council. Sasalang ka ron, tatanungin ka sa mga opinion mo sa batas. Tinanong, ito ang paapelido nung Gutierrez Tama ba ako? Yung mga nag-resign. Babae yun. Padilla pala. Nung siya maitalagang Associate Justice, ito lang yan Ilang buwan lang nakakaraan yan Ang sabi niya, ang naging tanong kasi sa mga kandidato para sa Supreme Court Associate Justice, ang tanong sa kanila, tinanong ito ano ang masasabi mo doon sa pag-withdraw ng Pilipinas sa International Criminal Court? Ang sabi nung si Padilla, hindi nila matatakasan ang kaso sapagkat ginawa nila ang pag-withdraw bilang miyembro o doon sa kasunduan na nagtatag ng International Criminal Court. Kasama Pilipinas dyan Ginawa nila yan nung meron nang naisampang kaso laban sa administrasyon. Kaya hindi sila makakaiwas na panagutan ang krimen. Kaya nakita ninyo, katakataka yung pagbibitiw Di ba? Yung pagbibitiw nung si Justice Padilla na katatalaga lang sa kanya, nagbitiw na siya. Di ba? Katakataka ho yun, mga kaibigan. Katulad si itong Chief Justice ngayon, pansinin ninyo. Sipsipa yan Si Peralta. Mga kaibigan, pangalan pa lang, nakita nyo, pera. Peralta. Bakit ito maagang magre-resign sa Marso? Samantalang hanggang 2022 pa ang termino niya bilang punong mahistrado ng Korte Suprema. Pagkatapos na hindi mapagbigyan ng Korte Suprema yung petisyon ni Kalida at saka ni ng mga abogado, mga kaibigan. Hindi ba? Pansinin ninyo bakit ganon? Di ba? Ngayon, ang tawag ko dyan, sa madaling salita, para mas mabilis maintindihan, bakit hindi pwedeng takasan nitong administrasyon kung sino man ang mga iimbestigahan dito? Katulad ng taliwas sa sinasabi nitong si Mantika Roque na tagapang insulto ng Pangulo. Hindi ito tagapagsalita, tagapang insulto itong damuhong yan. Mga kaibigan, ang tawag ho dyan sa legal term
nag-withdraw ka sa ICC, after the fact. Parang krimen. Di ba? Hindi ka pwedeng lumusot sa krimen na nagawa mo na. Lalo na kung member ka niyan. After the fact ang ginawa ninyong pag-withdraw. Dapat ang withdrawal before the fact. Hindi after the fact. Mga kaibigan. Yun yung maigsing termino sa legal na ginagamit nila. Yun ang ibig sabihin nung sinabi ni Associate Justice Padilla. Naisipin mo, ilang buwan lang nag-resign. Bakit? Di ba? Ayon ho dito sa palasyo raw, ang ICC itself dropped a previous investigation. Meron na raw, ibinasurang kaso ang ICC dati na isang bansang membro ang iniimbestigahan na hindi nakipag-cooperate. Hindi natin alam kung ano yung tinutukoy niya ngayon. Wala, hindi naman niya binanggit eh. At paano ibinasura ng ICC at bakit hindi nakipag-cooperate? Kung dahil ba sa kanilang hindi pakikipag-cooperate kaya ibinasura ang kaso? Sabi niya, bahala po sila kung anong gusto nilang gawin. Hindi po natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Hindi ho importante na yon. Hindi kayo ang magsasabi kung kinikilala ninyo o hindi. Ang pinag-uusapan dito, ang pag-withdrawal na ginawa ng Pilipinas, ng administrasyong ito, after the fact. Ayon mismo doon sa justice ng Associate Justice na sinabi niyang hindi ka pwedeng makatakas doon sa kaso dahil bago kayo nag-withdraw ay nasampahan na kayo ng reklamo sa ICC. Hindi, kinikilala mo yan kay hindi. Bakit? Kasi pagka nagdesisyon itong ICC na buksan ang kaso, magpapalabas yan ng warrant of arrest. Ngayon, ang tignan ninyo, ilang bansa ang miyembro ng International Criminal Court. At ang United Nations, kumikilala rito, United Nations. Kinikilala yung existence ng International Criminal Court. Mga kaibigan, ibig sabihin, pagka nilabasan ka ng warrant of arrest, mawawanted ka sa lahat ng mga bansa na miyembro ng ICC. Ngayon, ang sabi rito, ang desisyon ng ICC mismo sa kaso ng mga Amerikano doon sa Afghanistan ay nagsabi na kapag walang kooperasyon, bakit ka pa magsisimula ng investigasyon? Walang kooperasyon sa Amerikano. Mga kaibigan, hindi natin alam kung ano yung tinutukoy niya. Sinasabi niya. Sabi niya, sayang lang ang pera at oras. Sa inyo lang ang dami nang nasayang na pera, di ba? Wala naman kayong ginagawa, gobyerno kayo. Pero gaano kalaki ng pera na sayang sa inyo? Pera ng taong bayan. Kaya yan masayang. Kaya ano pa man, ang importante, umuusad ditong kaso. At ang sabi nga, nito si Bensoda, na atraso lang
itong report na ito sapagkat nagkaroon ng pandemic. Sa kanyang report, mga kaibigan, ang opisina ni Bensoda, yung ICC prosecutor, ay magdidesisyon on whether to seek authorization to open an investigation into the situation in the Philippines in the first half of 2021. Yan po mga kaibigan, Di abangan na lang natin, di ba, ang mga susunod na kabanata. Pero para sabihin ni Roque na hindi niya kinikilala, walang halaga yun. Kumikilala kayo o hindi kayo kumikilala, basta ang International Criminal Court hindi pwedeng managot. Kahit na sabihin mo nag-withdraw ka, lalo na kung ang withdrawal mo ginawa mo after the fact. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Meron nga palang kapapasok lamang na balita, mga kaibigan, na sinertipayan daw ni Presidente Digongyo na urgent bill yung pagtatatag ng Overseas Filipino Workers Department o Department of OFW, mga kaibigan. Ito, na naman ito propaganda. Anong taon ngayon? 2020. Matatapos na ang 2020. Una, maraming katanungan. Una, kahit alam nila, wala mangyayari kasi dyan Di ba? Kahit certifyan mo pa ng urgent. Hindi naman overnight maaprubahan yan. Pero ang pinaka mga pangunahing dahilan, ito'y para makakuha na naman makapanloko na naman. Dahil ang mga OFW, wala na nahalata na sila Diba? Sabi nga nila 2 taon, wala na raw aalis ng Pilipinas. Lahat daw may trabaho na. Mga kaibigan, di ba? Yung pinagyayabang noon. Ngayon, ang maraming katanungan dyan na yan next to impossible Unang-una, meron ka ng Department of Labor at napakaraming ahensya na ang nakatatag para sa OFW. Nandiyan ang POEA, yung pangungurakot sa OWA. Meron pang Commission on overseas workers Filipino overseas. Di ba, dyan din naging commissioner ni Gloria, yung publisher ng Manila Times ng uuto, PR. Mga kaibigan, lahat ng administrasyon gusto makasama siya para yung dyaryo niya mabuhay. Binubuhay niya yung dyaryo sa pera ng gobyerno. Nung panahon ni Pinoy, di ba Gloria yan? Kinampanya niyan yung mga kandidato ni Gloria. Mga kaibigan, naupo si Pinoy. Ba makita-kita ko pagmumuka? Nando sa nagpipreside ng board meeting sa PCSO. Nalaman ni Pinoy, tinadyakan yan dun Palayasin nyo nga dyan yan, di ba? Corrupt din yung si Wico Mga kaibigan, isipin mo nando doon, tapos ang advertisement ng PCSO nasa dyaryo niya. Ngayon, ang dami ng tanggapan. Ang unang-unang tanong, saan nyo kukunin ng pera? Alam mong hindi totoo ito Saan kukuha ng pera? Siyempre, pag nagtatag ka ng bagong kagawaran ng departamento
mangangailangan kayo ng maraming kawani, di ba? Oh, saan nyo kukunin ng pera? Hindi ba, mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! May sagot na itong si Liatchon. Doon sa sinabi ni Roque na minura daw ito, na ilang beses nang minumura sa kanyang talk to the people. Recorded talk to the people. Kaya lamang ine-edit daw at sisiguraduhin daw niya na sa susunod na minura ito, hindi niya na pa-edit. Di wag mong pa-edit, di ba? Mas mabuting malaman ng tao kung anong klaseng tao kayo, di ba? Nagmumura kayo sa lahat ng tao, bakit? Saan galing yung mura na yan? Ano basihan niyang mura? Kaaway mo ba yan? Personalan ba yan, mga kaibigan? Ang sabi ho dito, if it is true, kung totoo daw, na si Presidente Digongyo ay minura siya ng ilang beses sa magkakaibang pagkakataon. Sabi nitong former advisor ng National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Anthony Lechon, tinatanggap niya ito. Pero, dapat pa rin nilang ipaliwanag. Kailangan pa rin ng paliwanag as to why the country prefers the vaccine from China with questions still hanging on its efficacy. Yun nga naman Simple-simple lang, ba't kailangan ninyo magalit? Di ba? Meron ba masama ron? Wala na bang pwedeng magtanong? Para saan pa yung gobyerno kung di pwedeng magtanong? Di ba? Bilhin nyo yung gobyerno. Di ba? Bilhin nyo yung Pilipinas. Ang gawin natin, tanggalin na natin ang accountability ng lahat para wala ng accountability, para wala na rin magtatanong sa inyo, para lahat ng itatanong kung ano yung gusto niyong itanong. Di ba? Gawin ninyo sa Pilipinas, ang term magsisilbi, bibilin. Bibilin mo yung term mo. Bibilin ko itong Pilipinas para sa loob ng 6 na taon. Para wala na ring huli nakaw. Di ba? Wala na sisita sa inyo kasi ito, bayad Kumbaga, black timer ka Di ba? Binlock mo yung 6 na taon Bayaran mo. Pasweldoin mo lahat ng tao. Di ba? Sa inyo lahat manggagaling ikabubuhay ng tao. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, lahat. Pagpapaaral sa anak, pagpapa-ospital, gawin nyo libre kasi bibili nyo Di ba? Gagawin nyo private. Yun, pwede yung sinasabi ni Roque, tsaka yung si Pangulong Digongyo. Pwede mo ring murahin. Di ba? Kasi binili ko kayo Di ba? Ako nagpapakain sa inyo. Pero hindi ganun ang gobyerno ngayon. Di ba? Public office yan A public office is a public trust, hindi trash. Ngayon, bakit kayo nagmamadali? At pinipili ninyo, gusto nyo piliin talaga yung China. Yun ang sagutin nyo. If ever, kasi po, ang China, wala namang inilabas yan na clinical test, di ba? Walang sinasabi kung ano naging side effect, nagkaroon sila ng mga testing. Wala basta lang pumapasok ka. Di ba? Sa kasunduan. At ang sabi pa ngayon ni Teddy Boy Finger, meron daw talagang request na order ang Pilipinas sa Pfizer at saka doon sa isang kumpanya, BioNTech.
mga kaibigan. Pero, biglang-bigla, suddenly, ibinasura yung request na yun ng bakuna dito sa Pilipinas. Ngayon ito sabi, if ever those statements by Secretary Harry Roque is true, kung totoo yan, duda pa nga ito kasi meron daw tumawag dito kay Liachon na cabinet member na ang sabi daw sa kanya, wag mo na lang babanggitin ang pangalan ko, pero yung sinasabi niya si Roque, hindi totoo na minura ka. Kita ninyo? Mga kaibigan, if ever those statements were by Secretary Roque is true, then we just have to accept it. Tanggapin na lang natin. Because I think the questions basically would really beg some explanations in terms of the efficacy as well as the safety data, considering that the Chinese vaccine has not received any emergency use authorization, not even FDA or Food and Drug Administration approval to warrant the ordering of that particular volume of stock that will start in March. At meron pa tayong balitang kumakalat, di ba, na kaya ngayon may disclaimer itong FDA. Dahil kumalat ang balita na may nanghihingi ng pera, nangongotong sa mga distributor niyang ng bakuna. Ito raw in-check kasi nanunuhol, nag-aalok ng suhol para aprubahan na lang. Ibig sabihin, wala na yung proseso. Yung testing, wala nang testing. Testingin nyo mukha nyo, pera na lang. Mga kaibigan, pa-testing pa kayo eh. May mukha naman kayong pera. Di ba? Alam ng inchik Kurap Di ba? Yan ang trabaho nila, mangurap Di ba yan yung sinasabi din ni Secretary Pompeo? Mag-iingat kayo, kayong mga gobernor. Nakalista kayo. Lahat ng mga nasusuhulan, yung mga nabibigyan, tumatanggap ng regalo, kung ano-ano. Suhol yun mga kaibigan mag-iingat kayo dahil in due time, pag hindi na kayo nakikipag-cooperate sa kanila, masama na ang magiging nun. Hindi nyo alam, kinukunan kayo ng mga impormasyon. Di ba, pinarinig natin dito yung talumpati na yun ni Secretary Mike Pompeo, ng Amerika, State Secretary of State. Ngayon, may balita nga kaya itong FDA, ang sabi nila, hindi pwede rito yung lagay-lagay. Tell it to the Marines. FDA pa, mga kaibigan. And daming local products dito. Magagaling pa. Lalo na makakatulong. Hindi mapa-aprobahan dyan pag walang gaila. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito pang sabi ni ni Liachon. Maraming issue ngayon tungkol dyan sa bakuna. Kasi ang o-orderin ilang million daw? 25 million, ganon? O more, 20 million? More or less? Na vaccine. Ilan ang populasyon ng Pilipinas? 100 million tayo mahigit Bakit kayo o-order ng 20 million? Pagkatapos, yun daw 70% niyan makukumpleto by 3 to 5 years pa. Anong klaseng gobyerno ito? Mga kayo, hindi ba kayo nahihiya sa mga pinagsasabi nyo? Ito si Galvez, di ba siya ang itinalaga na asar? Vaccine asar. Nakakaasar
Akalain nyo, ito yung nagsabi rin dito kay Liachon. Yan si Liachon. Nakasama namin yan sa NTF, National Task Force on COVID. Hindi yan, may sariling mundo yan. Kasi hindi nakikipag-cooperate. Ba't nga sabi yun ni Galvez? Palibasa, military. Mga kaibigan, sa militar pwede yung sinasabi ni Galvez. Nakalimutan niya kasi, retarded na siya sa military. At siya ngayon ay nasa civilian government. Civilian government ito. Civilian supremacy over the military. Nakalimutan ba ni Galvez yun? Mga kaibigan, na sa civilian post, talagang ganyan. Dapat merong nagpapaliwanag at nagtatanong o kaya kumokontra. Hindi masama ang kumontre. Bakit? Kung yan ay para sa ikabubuti ng bansa. Hindi ba? Sabi nga natin nung araw sino ba ayaw magtagumpay ang gobyerno? Di sila. Ayaw nilang magtagumpay sila. Gusto nilang magtagumpay yung corruption Pero tayo, ano hinahangad natin, di ba? Magtagumpay ang gobyerno. Kaya nga tayo nagbibigay, may mga pagkakataon, nagsasuggest tayo, ito gawin ninyo. Ganyan ang gawin ninyo. Tigilan ninyo yung katarantaduhan. Tigilan ninyo yung pagnanakaw. Wala nang naniniwala sa inyo na walang magnanakaw dyan sa administrasyon ngayon. Ang paniwala, marami. At grabe ngayon, pinakagrabing pagnanakaw sa kasaysayan ang nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, yun ang paniwala ng tao. Ano magagawa mo? Di ba? Dahil nakikita Diyan lang sa baku-bakuna na yan. Mamaya pupunta tayo dyan, tinan ninyo, mapapahiya yung mga yan. According to one cabinet official, ito yung sabi ni Liachon na hindi totoo yung sinasabi ni Roque. Yesterday, who texted me and want to maintain anonymity, ayaw lang ipabanggit ang pangalan, is that there has been no discussion. Wala raw naganap na usapan na nagmumura si Digong nyo sa kanyang mga statement. O sa mga statement, kaugnay sa mga statement na sinabi ni Liachon, gawa-gawa lang daw yun. Yan ang sabi. Ang katunayan na niya, iniimbita pa nga ako dyan sa Malacanang for advice, para sa payo. Even when he was already removed from the NTF. So, ano ibig sabihin ngayon, lumalabas? Si Roque, gustong makontrol itong mga tao ni Duterte, pare-pareho nang iniisip, walang ibang makapasok nang hindi dadaan sa kanila. Ito, pansinin nyo mabuti. Wala namang ginagawa si Presidente Digong nyo, di ba? Ang lahat ng orders nanggagaling sa mga tao niya na Kumbaga, bahala na kayo sa buhay nyo. Kung ano gusto nyong gawin, ipatupad. Kahit walang kwenta yan, patupad nyo. Basta bahala kayo. Pagka meron ng controversy, papasok ako. Magsasalita na naman ako, tapos magmumura ako para matakot yung mga yan. Kasi palpak tayo, para masabing ako Pero pansinin nyo, hindi siya nagpapatakbo Ito mga ito, gumagawa ng desisyon nila. Sabi nga sa inyo, ang motto ng ng Boy Scout laging handa. Ito, laging palpak Mga kaibigan Gobyerno laging palpak. Nakakahiya. Basically, sabi nito,
nito si Dr. Leachon. That is the premise of the situation. Why I was questioning the efficacy. Yung bisa nung gamot. Meron siya mga binabanggit na mga journal ng mga medical journal. Kung saan doon nalalathala ang lahat ng ginagawang mga clinical, kung ano-anong testing, yung mga development sa iniimbentong bakuna na yan, mga kaibigan. So doon sila nagbabasa ng kwan eh. Yun ang pinaguhugutan nila. Si Roque, binabasa yata nito hanggang ngayon, comics eh. Mga kaibigan eh. Ha? Wala nang comics ngayon, pero to nagbabasa pa ng comics. Mga kaibigan, oh. Tanong lang naman eh, anong big deal doon, di ba? Ngayon ito, di ba dito walang kasiguruhan ng ang bakuna. Samantalan sa ibang bansa, di ba? Sabi nga ni Recto, ito yata si Recto nagsabi, yung senador, bakit natin titipirin niya kung totoong kukuha tayo ng bakuna? Di dapat yan, available yan para sa lahat ng Pilipino. Pera naman ng gobyerno yan eh. Lalakihan pa natin para masiguro natin na yan ay magkakaroon ng access ang lahat ng tao, lahat ng mamamayan, kahit maglaki tayo ng budget. At huwag tayong titingin dito sa pwede na to, baka mas mura ng konti pero pwede na. Hindi. Piliin natin yung sigurado. Kaya magkakaroon ng investigasyon eh. Diba? Magpapatawag ng investigasyon, offshoot ng privilege speech ni Senator Pangilinan. Mga kaibigan, maraming dapat itanong. Diyan nalalabas na ngayon ang katotohanan na talagang ang Pilipinas ang nagre-reserba ng bakuna na manggagaling sa China. Nire-reserve yung China eh. Very special, very important ang China para sa administrasyong nito. Mga kaibigan, pera ng taong bayan yung gagamitin ninyo, hindi naman yung pera yan eh. Sabi lang ni Digong niyo pag nagsasalita siya, pera ko, wala akong pera eh. Hanap ako ng pera ko. Anong pera mo? Ang pera mo baka paracetamol, hindi mo pera, wala kang pera na ginagasta. Sarili mong pera, la. Pera lahat ng taong bayan yan. Huwag kayong magyabang, Huwag kayong paglululukuin para magmukha kang dakila. Di ba? Kunyari, pera nila ginagamit nila. Para magmukhang ganon, alam mo na yung mga mangmang eh. Uy, pera niya. Di ba? Hindi alam ng mangmang yun, yung ibig sabihin yung sinasabi nilang yun. Ngayon, ito, ang sabi dito, it's an unusual speed considering that the other compounds in the market, for example, you have Pfizer and Moderna on December 17 and Astra already published their article, ayan may article, or clinical trial in, I think, in Lancet and the England Journal Medicine for Pfizer. Yan po mga kaibigan. So what I'm saying is that the requirements for a peer-reviewed journal were there. But for the Chinese vaccine, you don't have the regulatory documents. Yun. Walang regulatory documents. O kaya, hindi sila naglalabas ng kung ano ang ginawa nilang testing para mo masabing bakuna laban sa COVID. Pwede ba yung gano'n? Basta sasabihin mo, eto bakuna sa COVID. Ang dami dito niyan eh. Ultimong biogesic dito. Ginagawang harina eh. Ang dami dito niyan.
Mga kaibigan, di ba? Oo. Ibig sabihin, ang daming peke na gamot. Lalo sa umping, ang dami niyan. Mga gamot ng inchik ng China na dinadala dyan. Ang daming palsipikadong gamot dyan. Yun lamang ginagawa nilang parang Viagra. Ano yun eh? Ban yun eh. Hindi mo pwedeng ipasok sa ibang bansa yan eh. Kasi mga walang paliwanag yan eh. Ano ba? Di ba pag bumibili ka, nakalagay, nakasulat ang component nung binibili mong gamot kahit na hindi gamot. Di ba? Inuobliga na ngayon, nakasulat lahat doon yung kung ano yung mga sangkap niyan. Yan wala eh. Kung meron man yan nakasulat sa inchik eh, kailangan mag-aral pa tayo ng inchik para natin maintindihan kung ano yung bibili natin. Ano yan? Laking kagaguhan eh. Mga kaibigan, ayon kay Lechon, ang pagbili ng bakuna dapat nakabase sa bisa at kaligtasan, which will allow authorization for distribution. Yun ang magiging basihan. Yan ba, may bisa ba yan? Baka mamaya kapampangan niya, kubisa. Mga kaibigan. Yung pala walang talab, di ba? Ang mga walang yanga, di ba, gumagawa ng gamot na walang talab. Hindi gamot, pinipeke pati gamot. Kawawa yung may sakit eh. Siyempre mo, pabibilin mo ng gamot na peke, di ba, ang daming nahuhuli niyan. Don't say, sabi rito, sino ba ito nagsasalita rito? Si Recto nga, provide, the government should make the safest, yan. Dapat daw ang, sinasabi ni Recto, ito si Recto, di pamura mo rin. Rockway, sabihin mo kay Presidente Digong nyo, murahin niya ngayon si Recto. Kasi ang sinasabi ni Recto ngayon, hindi malayo sa sinasabi ni Liachon. Ba't di nyo mamura yan? Ito sabi the government should make the safest and best COVID-19 vaccine available to every Filipino. Yan ang sabi ni Ralph Recto. Provide for a 100% of the population. Yan yung sinasabi natin kanina. Without even mandating it. But it's available. Kung gusto nila, pwede silang magpabakuna. Hindi yung 60% lang, 70% lang. Nagtitipid tayo. Let's get the best vaccine available. Yung pinakamahusay. Sa lahat ng yan, kung alin yung pinakamabisa, matino. Hindi yung pagka nagpabakuna ka niyan magkakaroon ka ng mental defect. Di ba yun ang sinasabi sa gawa ng China? Kaya may mga politiko, siraulo na nakapagbabakuna na mga kaibigan. Alam mo na, ang China may ano yan may agenda yan Kaya mahirap na basta-basta magtitiwala sa China, sa gamot nila. Dahil sila isang bansa na may masamang layunin Di ba? Unang-una, sila pinanggalingan yan. Yang virus na yan. Sinadya, pagkatapos gagawa ng gamot. Kaya sila matagal nang nag-iiniksyon yan yung bakuna. Sa mga sundalo, yan daw ang iniiniksyon kasi 3 yata yan Yung isa, bali pera ng sundalo yung ginamit doon Budget ng military nila. Yung gumawa ng bakuna. Yan daw ang ginagamit. Kaya kita nyo, nung dumagsa mga inchik dito, lalakas ng loob. Bakit? May bakuna na Nakabakuna na sila. Kaya wala tayong nabalitaan
na Chinese dito na COVID. Di ba? Sa dami na COVID dito. Hindi nyo nabalitaan na matay sa COVID, in-check. Di ba? O kaya na COVID. Di ba ano pa nga, na-raid yung mga underground hospital. O, nasamsam mga gamot sa COVID. Di ba? O, sabi ni Ralph Recto, let's get the best vaccine available, the most effective, the safest. Let's not say na ito mas mura to. Mababa effectiveness nito. Safety nito pero mas mura to. Ito ang kunin natin. I think let's give the people the best available in the market. Oh, yan naman ang tama eh. Oh,